Hello Gemini, this will be your reading for the coming week of May 23 to 31. Alamin natin ano yung mga paparating sa iyo, mga mensahe ganap. Pero kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko Gemini, lahat naman ng readings ko dito ay timeless. Latag na tayo ng mga cards mo. I'm Purple Teen, by the way. Thank you so much for dropping by para manood ng reading ko. Don't forget to subscribe, like, follow, patap na rin yung bell icon. Kung interesado ka sa private reading ko, Gemini, tignan mo na rin yung mga nakasulat sa description. Nag-iisa lang yung FB page ko. Doon po kayo mag-inquire. Kayo po mismo yung magsadya, mag-message doon kapag may naunang nag-message sa inyo na God friend, hindi po ako yon. Okay? Doon po kayo tanong tungkol sa private reading ko kung interesado kayo. Okay. Meron kang protection, trust, spirit guide. Ayun, may spirit guide ko. Fertility. Forgiveness. Ano pa? Passion, manifestation, and strength. So, divinely guided ka pala, Gemini. Baka hindi ka aware. Ayan dyan yung spirit guide mo. Spirit guide, whatever you call it, pwedeng guardian angel, pwedeng spirit guide, depende kung anong tawag ninyo, paniniwala ninyo. Ayan dyan, pinuprotektahan ka ng, ng angel mo. Ayan, guide mo. Protection. Meron bang buntis dito or about to become pregnant? May fertility dyan, So, yung mga gustong makabuo, ayan din, isang sign yan na pregnancy is, pregnancy is underway. Okay. Fertility, hindi lang naman yan about, pregnancy din. Pwedeng ito ay sign ng abundance, Pwedeng harvest time, Maaaring may mga bagay na mako-complete. Malapit mo ng anihin, kung ano man yan. Diyan na yung results, kumbaga. Results ng mga pinaghirapan mo, pinagtrabahuan mo. I can sense something about divine timing, Gemini. Kasi dito parang magtiwala ka lang. Maghintay ka, magtiwala ka lang. Andyan yung andyan yung presence ng angel. At ginagabayan kanila, tinutulungan kanila, ina-assistian kanila dito sa sitwasyon mo. Okay? Meron ka rin ditong forgiveness, so baka iba sa inyo magkakaroon ng healing pagdating sa connection. Romantic man yan, sa family, sa friendship. Magkakaroon na ng pagkakapatawaran, paghingi ng sorry. Wow, may matinding passion dito. Check natin yung ibang cards. Okay. Meron din something na nagmamanifest o parang si magician card. At saka strength, baka may Leo din dito. Sa bottom ng deck mo may moon card which is Pisces energy. May hermit ka, pwedeng Virgo yan. Pwede ring may fire, may earth. Meron na talaga something na namumuo dito. Malapit mo nang ma-achieve, ma-receive. Manifestation card mo, tsaka fertility, Material na bagay man yan or hindi. Yung iba dito, kasagsagan ng negosyo ninyo or career ninyo. Basta merong something dito na malakas. Or it could be a situation wherein kailangan mong maging strong kasi may strength card ka rito. Basta nakikita ko magiging matatag ka, ano man yung kakaharapin mo.
or going strong yung negosyo, yung career mo. Kunin pa natin yung ibang cards mo. Oh, wag kang pangunahan ng takot. Nandito yung mga fears, insecurities mo sa moon card. Dapat lakasan mo lang yung loob mo. Yun yung napipick up kong energy dito, Gemini. Magpakatatag ka. Siguro may pagsubok na darating. Yun. Pero nakikita ko malalagpasan mo yan kasi may strength card ko. Kakayanin mo yan. Kung ano man yung darating na yan. Pagdating sa love life mo, dear, yes, kaya pala lumilitaw yung strength card mo, maging matatag ka kasi pwedeng magkaroon ng abandonment dito, pag-iiwan, ghosting, may energy ng lalayo or magtatago. Oo, magtatago. Pwede rin may tinatagong sikreto sa itong person mo, Gemini. Meron siyang pinaplano, iniisip, hindi niya sinasabi sa'yo. Basta, something hidden nangyayari sa background, di mo alam, pwedeng may secret siya. So, yun na nga yun. Or pwedeng, problema sa pera, isa pa yun. Kaya siguro, aside doon sa pang-ghost, aside doon sa merong maalis na person, magtatago, lalayo, may ganong energy. Ang masaklap kasi dito, kasi parang ang nakikita ko energy dito, parang mag-iiba na manlalamig Nawalan na ng passion ba? Ayan, kaya pala may passion dito, dear. So, sa love life mo kasi more on nawalan na ng passion. Kumbaga dun sa apoy, namamatay na yung apoy. Yung init ba ng samahan, hindi na kagaya nung dati or talagang nag-diminish na or totally na-extinguish na yung flame, yung passion sa inyo. Ang masaklap kasi dito, pwedeng pera-pera din yung usapan or may mga matters na related sa pera. Medyo complicated siguro yung ninyo magjowa ng person mo. Kasi may mga usapin sa pera din dito or I don't know kung baka mamaya nagtiwala ka dito, tinake advantage ka sa pera and eventually ginost ka, iniwan ka, tinakbuhan ka. Alam mo yun, kasi parang may something na pera I hope hindi ka naman niya ginamit lang Pero may mga parang ganong energy. Okay? Ano pa yung ibang paparating sa'yo? Meron daw magchichismis sa'yo, may magchichika. Siya yung sa'yo, kumbaga parang si Judas, ipinutak ka. Whistleblower, parang ganon. Yan, kung sino man tong person na may sinabi ka sa kanya, especially secret. May something about secret, diba? Yan, sino man yan, pinagsabihan mo ng sikreto mo, pag lumabas yung alam mo na yun kung sino yon. Grasshopper. Okay, may mga sensitive matters. Kailangan mong, handle carefully kung ano man tong sitwasyon na to. Maging maingat ka dyan. Or, maging meticulous ka pagdating sa pag-handle niyan. Tutukan mo ba? Tutukan mo or paglaanan mo ng special attention kung ano man yan. Meron talagang passion dito. Passionate love or hate. Either may tuwang-tuwa sa'yo, in love sa'yo, hat na hat sa'yo, o inis na inis sa'yo, galit na galit sa'yo. O dagdagan mo daw yung efforts mo this week kung gusto mong ma-meet yung quota or yung goal mo. Okay, Gemini? So, yan yung pinaka-reading mo. Sana makatulong sa yan. Thank you so much for dropping by. Take care. God bless. Babush.